Mainit po na pinag-uusapan sa buong mundo yung hindi po pagkakaunawaan ni President Donald Trump at ng Presidente ng Ukraine nang ito po ay bumisita sa Oval White House. Sa White House, dyan po sa Oval Office ng Pangulo ng Estados Unidos, ang superpower na bansa. Tungkol sa issue pa rin ng war sa Ukraine o Russia. Alam nyo yung hindi pagkakaintindihan yan, lalong magkikreate yan ng malaking problema sa mundo. At tayong mga Pilipino, ang Pilipinas, ay posibleng madamay pa rin. Kasi sa ngayon, dami na tayo. Sa halos 3 taon na o 3 taon na naaway ng dalawang bansang yan, malaki ang epekto sa ekonomiya. Lalo na ho sa presyo ng oil product sa buong mundo. Dahil malaking producer ng oil ang Russia at ang Ukraine naman ay malaking producer ng harina at iba pa. So dami tayo dyan. Pero pagkatapos ng ilang taon na away ng dalawang ito, ang sinusulong ng Amerika ay ceasefire. Pero ayaw ng Ukraine President. Wala daw assurance, wala daw guarantee na magiging matagumpay ang peace talks or ceasefire. Ceasefire. Dahil nga po sa marami raw hong nasira at na nawalang buhay doon sa kanyang bansa. Pero sandali, bago ang lahat, paririnig ko po sa inyo para may idea kayo po yung matinding pagtatalo ng Presidente ng Amerika, Presidente ng Ukraine, at yung US Vice President mismo. Hindi na rin nakatiis magsalita eh. Pero siyempre si Trump po ang siyang Presidente at siya ho talaga yung nairita. At pinag-uusapan ito sa buong mundo. Katunayan, ang isa pang hindi maganda rito, mukhang European Union, ay pumapanig, kumakampi sa Ukraine. Abay, napakalaking bansa ng European Union. Paano yan pagka yan ay nag-away-away sila? Damay ang Pilipinas sa maraming aspeto. Pakinggan natin itong ilang bahagi ng pagtatalo nila. But he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine? Did you say what problems we have? I have been to. I've actually watched and seen the stories, and I know that what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Ayan o. Please, you think that if you will speak... Ang tindi po niyan. Sagutang yan. Hindi talaga nagkaintindihan. Hindi talaga ho nagkasundo. May mga agreement yan na hindi na nga ho natuloy.
At pinalabas talaga ho ng White House yung presidente ng Ukraine. At ang matindi rito, pagkatapos niya magbiyahe ng Amerika, siyempre bumalik ng Europe, dahil taga-Europe yan, nagpunta sa London, sa United Kingdom at kung saan-saan. At ang matindi po rito, mukhang mapipilitan na natanggapin ng European Union na maging member ang Ukraine. Na yan ang mahigpit na tinututulan ng Russia o ni President Putin. Yung maging member ng European Union ang Ukraine. Isa yan sa mga pinagawa yan eh. Hindi lang yung territory. So, kung yung mapapansin, umiinit na ito. Parang kinakampihan na po, kakampihan talaga ng mga European Union ang Ukraine position na ayaw nila ng ceasefire. Talagang gusto nilang panagutin, talunin ang Russia. Na yun naman ang iba ngayon ang galaw ngayon ni President Donald Trump dahil ang gusto niya ceasefire dahil wala naman talagang mananalo sa war, parang ganon. So hindi ko nagkaintindihan, malalim, maging political at business na topic na ito kasi may epekto sa business. Tayo sa Pilipinas, hindi tayo nakikipag-away pero tayo ay nakipagkaibigan sa European Union, malapit tayo sa Estados Unidos at sa mga bansa sa buong mundo. Dahil ang independent foreign policy ni Pangulong Marcos ang aking pinapalabas dito na siya talagang policy niya, maganda yan for business, for security ng ating bansa. Pero kung magpapatuloy ang hidwaang yan, ang epekto ng tungkol sa ekonomiya at mataas na fuel, oil product, damay tayo, inuulit ko. Pangalawa, kung magkampihan or kumampi ang European Union, taliwas sa gusto ng American President, lalong may malaking epekto yan. Kasi ang ibig sabihin dito, pag ginawang member ng European Union ang Ukraine, lalong magagalit ang Russia. Lalong iinit ang tension. Dahil yan ang mahigpit na nilalabanan ni Putin na huwag maging membro ng European Union ang Ukraine. Dahil isa sa mga sinuturing nilang maliit na bansa at ayaw niya talaga. Kasi pag naging member yan, malaki ang magiging problema ng Russia. Dahil pag naging member na yan sa lahat ng aspeto, sa lahat ng mga pinag-uusapan, ay magiging kakampi na ng buong Europe, ng European Union, ang Ukraine. Yan ang ayaw na ayaw nila mga kaibigan na mangyari sa side ng Russia. Ayan po yan, di ba? So, umiinit po ito. Tulad na sinabi ko, nag-viral na po itong video ito, matinding pinag-uusapan, matinding pinagtatalunan. Kaya naman pinaparating ko sa inyo, hindi tayo pwedeng makialam sa kanila, pero tayo apektado sa seguridad, ekonomiya, at iba pa. Ano? Yan ho. Maging aral na rin po ito na ang mga malilit na bansa, katulad ng Ukraine na nangangailangan ng suporta sa Amerika, at iba pang bansa katulad ng Pilipinas na merong kasintigas ng bakal na pakipagrelasyon, although hindi naman gagawin ni Pangulong Marcos yan. Iba ang karakter ng Pangulo ng Amerika, ng Pangulo ng Ukraine kaysa sa Pangulo ng Pilipinas. Irerespeto at nirerespeto ni Pangulong Marcos ang lahat ng leader sa buong mundo. Ang malaki at malilit na bansa kung paano siya makipag-usap. Internationally, professional leadership ang kanyang approach. Kaya recognize tayo. Hindi katulad nun si Ukraine President na ultimo yung pananamit niya ayaw nga magsuot, ayaw nga mag-Amerikana, puro nakasimpleng damit lang kahit nasa siya magpunta. Iba talaga Artista kasi yan dati na naging presidente sa kanila. Anyway, umabot lang sa ganung personal. Pero, lalaki ito. Sana mapagandaan ang ating pamahalaan. Maging aral ito sa buong mundo. Naniwala man kayo hindi sa Amerika, ang Amerika pa rin ang superpower, dapat irespeto kung ano ang kailang gusto. Dahil sila tumutulong financially, manpower sa pakipagbibigay ng seguridad, national security, internal security ng kahit na anong bansang kaalyado nila. Ganon ang kanilang kapangyarihan. Kaya nga superpower Please like and share ng video ito.